Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap, creamy at crunchy na biko turon recipe. Papakita ko sa inyo kung paano ito lutuin. Umpisa na po natin. Yung pangalawang piga po ng nyog, yun po yung ginawa nating sabaw dito sa ating malagkit. Tapos nilagyan po natin ng salt para may lasa siya. Tapos pagkulo na po, make sure po natin na haluin po natin siya para hindi masunog yung ilalim. I-set aside lang po natin ito. Tapos sa separate na pan, ilagay po natin ang ating kakanggata. Tapos gagawa po tayo ng latik. You can see, nagsisimmer na siya. So, continuous stirring lang. Kagaya ng nakikita mo ngayon. As you can see, may na-form na. So, yan yung latik. Pero kulay white pa siya. So, hihintay natin siya maging brown. Kasi yun yung mag-e-extract ng oil. And since kulay brown na po siya, pwede na po natin itong tanggalin isa-isa. Tapos, nakikita nyo naman, nagmamantika na talaga siya. So, kukuha lang tayo ng strainer. Tapos, sasalain na natin itong ating latik. Tapos, yung natirang mantika dito, yun yung gagamitin natin sa pagluto ng ating malagkit. Yung nakuha nating mantika doon sa ating nyog kanina. So, ilalagay na po natin yung sinet aside natin na kulay violet na malagkit kanina. So, rare daw tong malagkit na to. So, magiging special biko toronto talaga siya. Tapos, imekos-mekos lang natin to. At this point, pwede na po tayo maglagay ng sugar. Yung asukal po natin dito ay 1/2 kilo. Pero, 1/4 lang po yung nilagay natin kasi sobrang tamis niya na po. Kung gusto niyo ng mas matamis, pwede namang dagdagan. Pero kung diabetic kayo, then stick to 1/4 lang, I suggest. Tapos haluin lang po natin itong mabuti para pantay-pantay yung kanyang tamis. So, ganito na po yung itsura niya kapag naluto na natin siya. Looks yummy already. Dahil nga sa biko turon yung gagawin natin, so gagamit po tayo dito ng pabala, tapos yung atin pong malagkit kanina, tapos lalagyan po natin to ng cheese sa ibabaw para pag pinirito natin siya mamaya ay creamy po ito siya, at the same time ay crunchy din po. So dahan-dahan lang natin i-fold ito, tapos isara na natin siya. Ganito naman po yung itsura ng kanyang finished product. So, it's time for us to fry it na. So, bubuksan po natin ulit yung kalan. Set natin sa medium fire. At maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Kapag mainit na yung cooking oil, pwede na po nating i-fry ang ating lumpia na merong biko sa loob na may cheese. Ayan, isa-isa na po natin siyang ilagay. Siyempre, kapag golden brown na siya at crunchy na yung kabila, pwede na natin itong i-flip. Para extra special, naglalagay din po tayo dito ng asukal sa ibabaw. As you can see, golden brown na po siya. So, hintay lang natin na mag-golden brown din yung kabila. Tapos, good to go na siya. Voila! Narito na po ang final recipe. Sana po nagustuhan ninyo. Happy eating! Until next time, bye!